May nagsisimulang magbago sa Enero 25. Maaaring hindi mo ito marinig. Maaaring hindi mo ito makita. Pero kung isa kang Taurus, mararamdaman mo ito, malalim sa dibdib, parang bulong na unti-unting nagiging tinig. Sa loob ng maraming buwan, naghintay ka. Tiniis mo ang katahimikan, ang mga pagkaantala, at ang mga tanong na hindi sinagot ng universo. Pero ngayon may gumagalaw na. Hindi ito basta swerte. Hindi rin ito mahika. Ito ay pagkakaayon. At kapag nangyari ang pagkakaayon, ang kayamanan ay hindi lang basta dumarating, ito ay dumadaloy. Hindi ito basta isa pang hula ng zodiac. Ito ay isang pintuang unti-unting bumubukas, tahimik, eksakto, at para lamang sa mga handa. Isa ka ba sa kanila? Para sa Taurus, ang kayamanan ay hindi dumarating sa anyo ng bagyo. Ito'y dumarating sa katahimikan, matapos ang mahabang panahong tila walang gumagalaw, at napaisip ka kung nakalimutan ka na ba ng universo. Pero ang totoo, hindi ka nakalimutan. May inihahanda ito at ikaw rin. Ang Enero 25-26 ay hindi lang petsa sa kalendaryo, ito ang simula ng isang enerhiyang bintana kung saan lahat ng itinanim mo ay unti-unting nagigising. Ang enerhiya sa paligid mo ay unti-unting nagbabago, hindi sa pamamagitan ng ingay, kundi sa tahimik na kapangyarihan. Ito ang uri ng kayamanang nagmumula sa pagkakatugma, hindi dahil sa instant na swerte o panalo sa loto, kundi kayamanang nakaugat sa katatagan, pagsisikap, at banal na tiempo. Kung nakakaramdam ka ng pagod, pangamba, o kawalan ng katiyakan, hindi ka nag-iisa. Pero tandaan mo, nakatayo ka ngayon sa gilid ng isang bagay na higit pa sa inaakala mo. At sa sandaling bumukas ang pintuang ito. Taurus, hindi na muling magiging katulad ng dati ang lahat. May isang bagay na maganda sa katigasan ng loob ng Taurus. Hindi ka nagmamadali. Hindi ka nagmamakaawa. At hindi mo hinahabol ang mga bagay na hindi talaga para sa'yo. Pero hindi ibig sabihin noon na naging madali ang buhay mo. Sa nakaraang taon, o baka higit pa, parang lagi kang paakyat ng bundok na may pasan-pasang bigat. Bawat hakbang, doble ang hirap. At habang ang iba sa paligid mo ay tila tuloy-tuloy ang tagumpay, nagsiselebrate, o nakakatsamba. Ikaw ay nanatili. Patuloy na nagtrabaho. Patuloy na naghintay. Patuloy na umasa. Hindi alam ng karamihan kung gaano kakasipag dahil tahimik mong dinadala ang lahat. Hindi mo ipinupost ang sakit mo. Hindi ka humihingi ng awa. Tuloy ka lang sa laban, umaasang mapansin ka rin ng universo. At napansin ka nga. Hindi mo lang alam, pero ang pasensya mo, ang disiplina mo, at ang hindi mo pagsuko, hindi iyon nawala sa hangin. Lahat iyon naitala. Sa bawat pagkakataong pinili mong manatiling kalmado kaysa magpanik. Sa bawat beses na nag-ipon ka sa halip na gumastos. Sa bawat araw na naniwala ka sa halip na sumuko. Binibilang iyon ng universo. At ngayon, sa wakas, nagbabago na ang enerhiya. Hindi ito simula ng bago. Ito ang gantimpala para sa lahat ng nagawa mo na. Balikan mo. May sandali ba kamakailan na bigla kang nakaramdam ng pag-asa? O malinaw na pag-unawa? O isang bugso ng emosyon na halos mapasigaw ka o mapaluha? Iyon na yon. Iyon ang enerhiya. Iyon ang pagbitak ng lumang hadlang. Taurus, ito ang kwento mo. Kwento ng tahimik na lakas. Ng mga tagumpay na hindi mo pinagmamalaki. Ng matibay na pagtitiis na hindi natitinag. At ngayon, magbabago na ang takbo ng kwentong ito. Dahil ang enerhiya hindi nagsisinungaling. At kapag bumaliktad ito pabor sa'yo, walang makakapigil sa resulta. Dumarating na ang enerhiya ng kayamanan. Hindi ito kumakatok ng malakas. Wala rin itong kasamang paputok o palakpakan. Ang tunay at pangmatagalang kayamanan ay madalas dumarating sa katahimikan, sa mga maliliit na pagbabagong halos hindi mo mapansin sa simula. At para sa Taurus, nagsimula na ang pagbabagong iyon. Marahil nararamdaman mo ito sa pagbabago ng iyong tulog. Sa mga biglaang mensahe o pag-uusap na tila may nakatagong kahulugan. Sa mga tao o lugar na dati mong mahal, pero ngayon ay parang wala ng koneksyon, habang may mga bagong ideya o landas na tila humihila sa'yo. Hindi ito aksidente. Ito ang kayamanang kumikilos. Hindi lang ito tungkol sa pera, ito ay isang malalim na enerhiyang binubuksan ang kakayahan mong tumanggap. Dahil, Taurus, matagal ka nang nasa survival mode. Kontento ka na sa sakto lang. Maingat kang huwag magnasa ng labis.
At may takot ka na kapag nagpakawala ka, baka biglang magkalamat ang lahat. Pero ngayon, nagbabago na ang enerhiya. May mga oportunidad na unti-unting nabubuo sa paligid mo. Maaaring ito ay bagong alok sa trabaho, bigla ang biyayang pinansyal, ideyang hindi mo na mabitawan, o taong sa wakas ay nakakita ng iyong tunay na halaga. Maaaring hindi pa ito mukhang kayamanan sa paningin ng iba, pero ito na ang binhi. At kapag ang binhi ay naitanim sa lupa ng isang Taurus, ito ay tumitibay, lumalalim, at namumunga. Ang kayamanang ito ay hindi tungkol sa kasakiman. Ito ay tungkol sa kalayaan. Ang kalayaang huminga ng hindi binibilang ang bawat sentimo. Ang kalayaang tumanggi ng walang takot. Ang kalayaang mangarap ng hinaharap kung saan ang iyong enerhiya ay pinahahalagahan, hindi sinasagad. Hindi mo hiningi ang pagbabagong ito. Pinaghirapan mo ito. At ngayon, habang ang bagong enerhiya ng kasaganaan ay bumabalot sa iyo, ang tanging kailangan mong gawin ay hayaan itong pumasok. Kahit pa ito'y bago sa pakiramdam. Kahit pa may kaunting kaba. Kahit pa may parte sa iyong nagtatanong, karapat-dapat ba talaga ako rito? Taurus. Karapat-dapat ka. At dumating na ito. Bakit mahalaga ba ni Enero 25-26? Hindi lahat ng petsa ay pantay-pantay. May mga araw na simpleng lumilipas lang. At may mga araw na nagbubukas ng pinto. Para sa Taurus, ang Enero 25-26 ay hindi basta 2 araw lang sa kalendaryo, ito ay isang cosmic checkpoint. Isang sandali kung saan ang enerhiyang matagal mo nang kinikimkim ay sa wakas makakalaya. Panahon kung kailan ang frequency ng universo ay umaayon sa panloob mong pagbabagong matagal nang nagaganap. Isipin mo ito na parang pag-ikot ng alon. Ilang buwan mo nang nararamdaman ang hilahing puno ng sagabal. Ngayon, unti-unti na itong lumuluwag. Ang 2 araw na ito ay nagtataglay ng energetic blueprint ng breakthrough, lalo na para sa mga earth signs na naging matyaga, naka-ground at tahimik na naghahanda. Maaring maramdaman mo ito bilang kakaibang katahimikan sa katawan. Isang matinding kutob na kailangan mong kumilos. O isang biglang liwanag ng isip kung saan alam mo agad kung anong susunod na hakbang. Sa panlabas, maaaring wala kang mapansing pagbabago. Pero sa loob mo lahat ay nag-iba. Tahimik man ang sandaling ito, makapangyarihan ito. Parang pagtawid sa isang linyang hindi mo alam na nandoon. Bago ang Enero 25, parang may humahawak pa sa'yo. Pagkatapos ng Enero 26, ikaw na mismo ang gagalaw. Hindi dahil may nagbigay ng permiso. Kundi dahil ang enerhiya ay sa wakas, sumusuporta na sa susunod mong hakbang. Maikli lang ang bintanang ito, pero kaya nitong baguhin ang buong direksyon mo kung ikaw ay handang makinig. Kaya huwag mo itong baliwalain. Huwag mong ipagpaliban. Pansinin mo. Maging gising ka sa sandali. Dahil kapag bumulong ang universo, ang mga taong nakikinig, sila ang tumatanggap. Palatandaan ini nagsimula ni pagbabago. Bago tuluyang dumating ang pagbabago, palagi muna itong nagpapadala ng mga senyales. Maliit na bagay. Banayad na galaw. Mga sandaling tila walang halaga hanggang sa balikan mo at mapagtantong sila pala ang simula ng lahat. Para sa Taurus, maaaring nagsimula na ang mga palatandaang iyon. Maaaring mas maaga kang nagigising kahit hindi mo naman sinasadya at gising na gising ang pakiramdam mo. Maaaring bigla kang nagkaroon ng enerhiya matapos ang linggong puro pagod lang ang naramdaman mo. Maaaring bigla mong naisipang magbago, maglinis ng bahay, mag-ayos ng gamit, burahin ang lumang contacts, o palayain ang hindi na kailangan. Hindi ito aksidente. Ito ay kumpirmasyon. Laging nauuna ang enerhiya bago dumating ang resulta. Parang amoy ng ulan bago magsimulang bumuhos. O hangin na nag-iba ng direksyon bago sumikat ang araw. Maaaring napansin mong iba ang pakikitungo ng mga tao sa iyo. May biglang tumutulong, nagtatanong ng opinyon mo, o nakikita na ang halaga mo. O baka may matagal nang hindi nagpaparamdam na kaibigan na biglang nag-message muli. Bakit ngayon? Dahil nagbabago na ang vibration mo. At kapag nag-iba ang frequency mo, gumagalaw din ang mundo sa paligid mo, kahit hindi mo pa nakikita ang pera o himala. Isa pang palatandaan? Lumalalim ang emosyon mo. Maaari kang madaling maantig sa maliliit na bagay, isang kanta, alaala, o simpleng pag-uusap. Minsan ay naiiyak ka na lang, hindi dahil malungkot ka, kundi dahil may inilalabas ka.
Ito ang emotional clearing na nangyayari bago pumasok ang kasaganaan. Isang sagradong pag-alis ng sobra para magkaroon ng puwang sa pagtanggap. Huwag mong baliwalain ang mga palatandaang ito. Huwag mong sabihing ini-imagine mo lang. Hindi ka gay. Nagigising ka. At ang paggising mong ito ay hindi lang sa isip, ito ay energetic. Ito ay spiritual. Ito ay itinakda. At ito ay para sa'yo. Paniwalaan mo ang nararamdaman mo. Dahil ang mga palatandang ito, patunay na nasa loob ka na ng pagbabagong matagal mong hinihintay. Dapat iwasan ang Taurus ngayon. Kapag malakas ang paggalaw ng enerhiya, malakas din ang mga tukso. At ngayon, Taurus, may ilang bitag na kailangan mong iwasan sa lahat ng paraan. Una, pagdududa. Matagal kang naghintay. Kaya kapag nagsimulang dumating ang mga biyaya, maaaring bumulong ang isip mo. Parang sobra ito, baka hindi totoo. Huwag mong paniwalaan. Ang pagdududa ay takot na nagbihis ng katalinuhan. Ikalawa, pagbabalik sa lumang gawi. Lumago ka na. Nag-evolve ka na. Pero sa oras ng stress, baka bumalik ka sa dating mindset, yung nagtitipid dahil sa takot, hindi dahil sa strategy. Yung nililiitan mo ang pangarap mo para lang magkasya. Agapan mo agad yan. Hindi ka na yung dating ikaw. Ikatlo, pakikisama sa mga taong mababa ang enerhiya. May ilan na hindi makakaintindi sa paglago mo. Baka pagtawanan nila ang pag-asa mo, maliitin ang mga plano mo, o ilipat ang takot nila sa landas mo. Ang paglayo ay proteksyon. At panghuli, pagmamadali. Kapag gumagalaw na ang enerhiya, madali kang kabahan, parang kailangan mong kumilos agad, baka mawalan ka ng pagkakataon. Pero tandaan, ang kayamanang kaayon ng Taurus ay nagmumula sa katatagan, hindi sa kaguluhan. Humina ka. Hindi ito karera. Ito ay realignment. Iwasan mo ang apat na ito at mananatili kang nasa daloy. Dahil ang darating, masyadong mahalaga para mawala lang sa lumang mga ugali. Dapat gawin ng Taurus upang makaakit ng Indias maraming kayamanan. Ngayong nagbago na ang enerhiya, ang tanong ay, ano na ang maaari mong gawin upang tumanggap pa ng mas marami? Para sa Taurus, nagsisimula ito sa tiwala. Sanay ka nang magsumikap, magsakripisyo, at paghirapan ang bawat biyaya. Pero ang susunod na antas ng kasaganahan, hindi ito hinahabol, tinatanggap ito. Narito ang mga dapat mong simulang gawin ngayon. Isa, magbigay ng espasyo. Ang kalat, pisikal man o emosyonal, ay humaharang sa daloy. Linisin mo ang drawer mo, bitawan ang mga toxic na alaala, ayusin ang schedule mo. Ang kayamanan ay pumapasok sa mga lugar na may puwang para sa paglago. Dalawa, magsabing sa mga oportunidad na nakaayon sa'yo. Kahit pa nakakatakot. Kahit pa pakiramdam mo ay hindi ka pahanda. Ang kasaganahan ay hindi naghihintay ng perfection, ginagantimpalaan nito ang pagkilos. Tatlo, magsalita ng kayamanan sa buhay mo. Ang mga salita mo ay parang mahika. Palitan mo ang hindi ko kaya nang ina-attract ko ang mga paraan para dito. Ang isipan mo ay naniniwala sa paulit-ulit mong sinasabi. 4. Mag-ugat sa mga consistent na gawain. Ang kayamanan ay hindi lang mula sa malalaking panalo, kundi sa disiplina. Magsimula ng mga habit na gumagalang sa pera, pagsusubaybay, pag-impok, pag-invest, kahit paunti-unti. Ang Taurus ay umuunlad sa malinaw na istruktura. 5. Protektahan ang iyong kapayapaan. Huwag mong ipaliwanag ang paglago mo. Huwag mong ipagtanggol ang mga pangarap mo. Hindi lahat ay makakaintindi at hindi rin nila kailangang maintindihan. At sa huli, kumilos na parang nandyan na ang kasaganaan. Hindi dahil sa ego, kundi sa tahimik at kumpiyansang paniniwala. Gumawa ng mga desisyon mula sa bersyon ng sarili mong abundant na. Dahil kapag ang iyong enerhiya, kaisipan, at pagkilos ay nakaayon, walang dahilan para hindi sumunod ang kayamanan. Silip dahil hinaharap, hindi susunod and linggo para kay Taurus. Ano ang mangyayari pagkatapos ng Enero 26? Ang mga susunod na araw ay maaaring maramdaman mong iba. Hindi ito magiging magulo o nakakatuliro, kundi mas klaro. Maaring paggising mo, mas magaang ang pakiramdam mo. Mas kalmado ang isip. Mas konti ang takot. Sa mga darating na linggo, Taurus, asahan ang kumpirmasyon. Maaaring makatanggap ka ng suporta, pinansyal, emosyonal, o espiritual. Maaaring may pag-uusap na biglang magbukas ng pinto.
Isang ideya ang pwedeng magdala sa'yo sa bagong oportunidad. Isang dating pagkaantala ang biglang maayos. Mapapansin mong unti-unti dumadami ang maliliit na tagumpay. Tahimik na tumitibay ang momentum. At ang pinakaimportante, nagbabago ang pakiramdam mo sa loob. Yung bigat na matagal mong pasan nagsisimula ng gumaan. Yung mga pagdududang dati mong kinikimkim unti-unti nang nawawala. At sa lugar nila, dumarating ang isang mas banayad na damdamin. Katiyakan. Pero huwag mong asahan ang overnight na pagbabago. Hindi ito parang kidlat. Ito ay parang pagsikat ng araw pagkatapos ng mahabang gabi. Hakbang-hakbang, papasok ka sa bagong yugto. Isang panahong iginagalang ang iyong enerhiya. Mas matibay ang iyong boundaries. At sa wakas, ang iyong pinansyal na kalagayan ay nagsisimulang tumugma sa lahat ng effort na ibinigay mo. Ito ang tahimik mong pag-angat, Taurus. At bawat araw na lilipas mula ngayon, bahagi na ng iyong gantimpala. Kaya manatiling naka-ground. Manatiling bukas. Dahil ang kwentong ito ngayon palang nagsisimula. Taurus, kung walang nagsabi sa iyo kamakailan. Tama na. Sapat na ang lahat ng ginawa mo. Ang dami mong pinasan. At ang katotohanang nandito ka pa rin, patuloy na umaasa, patuloy na nakikinig sa mga mensaheng tulad nito. Ibig sabihin, hindi mo pa rin sinusukuan ang sarili mo. At ang universo, hindi ka rin ito sinusukuan. Sinubok ng paglalakbay na ito ang iyong pasensya, ang iyong pananampalataya, at ang lakas mong tahimik mong dala. Pero kahit kailan, hindi ka nag-iisa. At ang paparating na biyaya, hindi ito para sa iba. Ito ay gantimpala para sa iyo. Hindi mo kailangang pilitin ang kahit ano. Hindi mo kailangang magmakaawa. At lalong hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo pa. Ginawa mo na ang lahat ng kailangan mong gawin. Ngayon naman, hayaan mong ang enerhiya ang kumilos. Pumayag kang tumanggap. Pumayag kang magpahinga. Pumayag kang maniwala na may isang mabuting bagay, isang totoo at makabuluhang bagay na papalapit na sayo. Dahil totoo ito. At kung pakikinggan mo ang puso mo, Taurus, nararamdaman mo na ito. Kung ang mensaheng ito ay tumimo sa kaluluwa mo, hindi ito aksidente. Ang enerhiya ng Enero 25-26 ay natagpuan ka para sa isang dahilan. Kaya ngayon, Taurus, kami nagtatanong. Handa ka na bang tumanggap? I-type ang itinatanggap ay sa comments upang ang enerhiyang ito ay iyong angkinin. I-share mo rin kung saan ka nanonood, binabasa namin ang bawat mensahe. At kung may kilala kang isa pang Taurus na kailangang marinig ito, ibahagi mo sa kanila. Maging liwanag ka sa sandali ng pagbabagong buhay ng iba. Mag-subscribe para sa mas marami pang zodiac energy updates. At tandaan, hindi mo palang inaabangan ang panahon mo. Nagsimula na ito.